Sa balita, pagdating sa krisis aberya, hindi masama na tao ay magkaisa. Magtulong-tulong para maibsan ang hirap na dinadanas ng taong bayan na nangingibabaw mismo sa puso at isipan natin. Iyong paglingkuran ang ating mga kababayan. Kahit sinong partido, I can work with anyone. Kasi hindi tayo binoto ng tao para makipag-away sa kapwa natin politiko. Binoto tayo para maglingkod. Kaya ako naman gusto to, may point kasi Putya, si AC Sigaw AC Sigaw kapatid, baka makarating sa ito. Wag kayong papalin lang dun kay Jack Argota. Tukang nga nang yun. Parang sinasabi niya, kilala naman natin si Mayor Isko. And medyo parang balimbingin yung datingan. Sa akin, hindi. Hindi ganun yung naiisip ko dito. No? Kagaya niyan, si PBBM ganun din naman eh. Yung mga naging kalaban niya. Although si PBBM, hindi talaga mahilig yan magbato ng putik. Kahit nung kampanyahan, alam natin lahat yan. Mga mapaloyalista, maging dun sa mga bagong supporters ng ating ni PBBM during election o during ng campaign ng 2022. Alam natin na si PBBM hindi yan bumato ng putik sa mga kalaban. Hindi sumagot. Tuloy lang. Pagsabi ng plataforma, patuloy sa pagpapakita ng kanyang hangarin. Pero madaming bumatiko sa kanya. Isa nga rin doon si Mayor Isko. Pero tinutulungan ni PBBM. Ganon din naman si Yorme, nakikipagtulungan. The likes of Mayor Lenny, na kung saan nakawainkwentro niya noong 2022, naging mayor ngayong 2025, tinutulungan niya. Yung mismong bayan, patis mismo, si VP Lenny, tinutulungan. Kasi gano'n naman talaga dapat. After election, tulungan. Oh. Ilang oras na ba tayo? 1 hour 27? Hindi, last topic na lang natin to. Maganda pa sana eh. Yung kay Chel Jokno, no? Ang sarap i-discuss nung kay Chel, kabubuan ni Chel Jokno, tapos yung kay Teves din. Guys, yung kay Teves naman kasi hindi pa yun Hindi yun hindi makakaalaya pa. Maraming kaso si Teves. 'Di ba? Anyways, tapusin natin tong topic na to. So, serbisyo over politika. Ang gusto ko dito kasi yung Isko Unity message sa panahon ng krisis, panalo naman eh. 'Di ba? Ito, mga mandirigma, sa gitna ng ingay ng politika, awayan at bangayan, isa yung mensaheng na simple pero malalim. Ano sabi ni Isko? Kahit sinong partido, I can work with anyone. Maganda, di ba? Kahit hindi tayo ibinoto, paglilingkuran pa rin natin sila. Yun yung lumalabas na tema. Tapos, hindi tayo binoto para makipag-away, kundi para maglingkod. Simpleng pakinggan. Pero kung isipin nyo, bibihira, no? Yung mariringigan mo ng ganyan. Especially ngayon. Biruin mo, no? Naglatag ng unity message. Setting example. Political across parties, Yun yung tinutukoy sa call for cooperation. Public, taong bayan, yan yung mga direktang nakakatanggap ng serbisyo ng LGU. Ganun din ang gobyerno natin. Maybe it's the fentanyl. Oo nga. Hindi, pero nung na siya nun eh. Tapos na yata yun.
Tapos na yata kampanyahan nun, Tita Maris? Tita Maris, Tita May? No. Kasi, eto, as usual, silipin natin mga dating gawi. Away muna bago serbisyo. Ganyan kadalasan, di ba? Yung politika equals kampihan. Kampihan equals awayan. Awayan equals delay ng serbisyo. Pero yung sinabi ni Isko, ano sabi? Baliktarin natin. Serbisyo muna bago politika. Hindi ka binoto para makipagbardagulan. Binoto ka para magtrabaho. Maganda naman eh. Pero ganun talaga. Madami pa rin kumakastigo. Unity as a government tool, maganda yan. Paliwanag ko yung practical side ah. Kung kaya mo makipagtrabaho kahit kanino, kahit sino, mas mabilis ang project, mas kaunti ang obstruction, mas tuloy-tuloy yung serbisyo. Hindi ibig sabihin nito wala kang prinsipyo. Ibig sabihin marunong kang mag-prioritize. At ang priority, tao, hindi ego. Priority alin? Tao, hindi ego. Ano ba yung totoong laban? Hindi ito isko versus politiko. Ang totoong laban, public service versus political ego. Collaboration versus division. Alam niyo sa panahon ng krisis, hindi mahalaga kung sino yung kakampi mo eh. Mas mahalaga kung sino yung matutulungan mo. Yun yung principle ng mga sinasabi ni Yorme. Maganda yan. Promotes unity and cooperation. Focus sa serbisyo. Hindi politika. Practical approach yan sa governance. Mas mabilis ang delivery ng tulong. Ang problema lang, minimisinterpret, sinasadyang i-misinterpret na walang paninindigan, balimbing. Okay nga si Yorme. Kahit iris niya yung yung ma-compromise yung prinsipyo niya. Ma-misinterpret. Biruin mo, no? Siyempre, nagsabi ka ng ganyan, tapos sabihin hindi ka sincero. Eto mga mandirigma. Mas gusto niyo ba yung leader na marunong makipagtrabaho kahit kanino? O yung leader na matigas sa prinsipyo kahit may conflict? Yun yung dapat yung panghawakan dun eh. Matigas yung prinsipyo kahit may conflict. Kahit may conflict. Saan kayo dyan? Alam niyo sa dulo ng lahat, hindi kulay ng partido ang magpapakain sa tao eh. Kundi yung aksyon. Yung inalatag na statement ni Yorme, maganda yan. No? Kasi walang kulay. Walang kulay. Ayoko man sabihin na PBBM should take the credit kasi leader sets examples with S. Si PBBM, trabaho niya walang kulay, walang problema. Mas maganda. 'Di ba? Palakpakan natin si Yorme.
Tuloy-tuloy na lang natin ha. Kaysa ilas ko pa to. Last topic natin para bukas hindi na. No? Ilang topic ko pa ba? One, two, three. 4, 5. Dami. Dami. Dami pa. Hindi, kaya pa to. Kaya to. So, magandang gabi po sa lahat. Punta na tayo sa ating last topic. I think this will, last topic na natin to kay JV Ayers ito. Ay, ito. Si Tevez. Hindi. Sige, sagasaan na rin natin tong kay Tevez. Eto guys marami kasi rin nagtatanong sa akin kung totoo daw ba na makakalaya na. Sagot, easy, talaga, sagot kagad, direkta ang sagot. Siyempre hindi. Ito sabi dito sa balita. Manila court grants Tevez bail in 2019 case. Doon pa lang dapat alam nyo na. A Manila court has granted bail to former Negros Oriental Representative Arnulfo Tevez Jr. and his co-accused Richard Cuadra and Rolando Pinile in connection with the 2019 killing of alleged hitman Pasito Lebron. Yan. So, yan yung headline nung it was yesterday. 'Di ba? So, pag-usapan natin. Si Tevez, no, may bail. Pero makakalaya na ba talaga? Yan nga asan na yun? Yung Manila Court, yung nag-grant sa Negros Oriental. Si Arnulfo Tevez, sa isang kaso. Kaya marami nagtatanong, ang dami nag-iisip. Lalabas na ba siya? Ang tanong, wala na bang kasong iba? Hindi porket may bail, makakalaya na. 'Di ba? Case to case basis yung bail. Dapat yan yung maintindihan natin. Case to case. Dito, isang kaso lang yung may bail. Yung bail na nag-grant para lang sa specific na kaso. At yung sinabi dyan na nung 2019 case, hindi ibig sabihin clear na siya sa lahat. Di ba? Marami pa siyang kinakaharap na kaso. May ibang kaso pa na naka-file laban sa kanya. For all we know, kasi hinabol siya, 'di ba? Binigyan siya ng red notice. Kinuha siya from anong na nga nun? Anong bansa na nga yun? Timor ba? Hindi ko maalala So, hinabol siya, 'di ba? Kung saan dinala siya papuntang pauwing Pilipinas. Kaya posibleng may kabilang dito na mas mabigat na kaso. Ang sinasabi ko, without even further researching kung ano pa yung mga kaso niya. Pero dahil nga hinabol siya, posibleng may mas mabigat. May mga kaso kasing non-bailable kapag malakas ang ebidensya, 'di ba? Timor. Timor-Leste. Ano ba sinabi ko? Timor ba? So kahit may isang bail, pwede pa rin siyang manatiling nakakulong dahil sa iba pang kaso.
pwede siya magpayagang mag-bail sa ibang kaso. Ito syempre, hindi naman yan parang Netflix eh. Isang episode tapos happy ending na agad. Hindi pa tapos yung laban, isang round pa lang yung natapos. Tsaka bail, ibig sabihin hindi pa rin ano yun, nag-bail lang siya. Sa tingin nyo ba yung bail ginagamit ang narrative para palabasin na tapos na yung kaso? Hindi naman ganun yun. Hindi porket may bail, may kalayaan na. Minsan may isang pinto lang na bumukas, pero kulungan pa rin ng buong bahay. Oh, ganun lang yun. Hindi kayo tawag kayo. Mas maganda abangan natin kung ano pa yung mga susunod na balita para dito. 'Di ba? Yun eh, mahirap din kasi no? Hindi, madami kasi din nagtanong sa akin. Kasi naging viral din naman kasi itong ano na to eh. Itong quote na to. Mali yung assumption eh na lalaya na. Hindi naman lalaya. So, okay na tayo dyan ha. Hindi porket may bail, may kalayaan na. Oh, lalo na't kung partial lang yan sa mga kaso niya. So, okay na. Tapos na siguro tayo, no? Susugan ba natin si Chel Jokno? Asan ba yung... May nag-request pa eh. Si Chel Jokno daw. Si Chel Jokno. Eto, sige. Puntahan natin. Wala akong picture eh. Meron ba akong picture? Wala akong picture. I-last topic natin yung kay ano. Okay na tayo dyan ha. So, let's end that topic with that note. And proceed tayo sa political, then materials, si Chel Jokno, ang tatay ni Wamos. Hindi, nabuisit lang din ba ako? Kasi tapos ipinapakiusap pa ni ano to, ni Sentry. Yon, pumasok. Very good. Sabi rito, ito matutuwa si Tita Maidons dito. Matutuwa. Hayaan mo muna sa kabila para diretso. Oh, ituloy-tuloy na natin. Oh, mataas na yung views sa kabila oh. Abot na ng 16,000 views. So, eto sabi dito ni Chel Jokno sa isa sa kanyang postings, hindi ako sang-ayon sa ginagawa niya pertaining to Ma'am Gloria Smooth, shout out, pertaining to Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi niya, kasi para sa akin, ang dapat mag-announce niyan yung head. Yung talagang may hawak sa law enforcement. We're speaking of a prosecution of a criminal case. Sabi. Sino nagsabi? Akbayang Party List Representative Chel Jokno. Hindi sang-ayon daw. Aba, DDS to. Hindi, joke lang. Porque DDS agad. Ang tanong ko dyan, no? Rektahin na natin eh. Sino ba may hawak ng law enforcement? Sino kaya?
Kaya ako, ginawa ko. Sumang-ayon na kagad ako kay kay Shell Jokno eh. Sabi ko, oo nga no, tama to si Shell Jokno. Tama tong hayop na to. Dapat nga yung pinakamataas na law enforcement. Bakit si PBBM? No? Kaya agad-agad hinanap ko yung Commander-in-Chief eh. Busy pala. Bobong-bobo lang din eh, no? Minsan talaga pagka natatalo ka sa pakikipaglaban, na-absorb mo yung kabobohan ng kalaban mo eh. Kaya sa akin to, scratch sa akin to. Kaya yung pilit ng pilit na yung pilit ng pilit dyan yung makipagkaisa sa X sa akin. Yung pakikipagkaisa sa dilawan. No, 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 no way! Pilitin nyo ako. Magpakitang gilas kayo. Grabe, no? Eto. Kutya, sino ba may hawak sa law enforcement? Eto, para lang mo sa kaalaman mo, Representative Shell Jokno ng Akbayan Party List. Tatakbo talaga ako ng congressman para buwagin ang mga party list. Yun yung magiging movement. Si PBBM ay Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, siya ang pinakamataas na leader. May authority siya sa Armed Forces of the Philippines. Is that hard to understand? Sa Army, sa Navy, sa Air Force, lahat ng military operations under his command. Commander-in-Chief equals military authority. Hindi siya yung manguhuli. Hindi siya yung manguhuli pero siya yung mag-ooperate sa field. Alam mo kasi, yung law enforcement, PNP, NBI, civilian agencies yan. Pero lahat yan nasa ilalim ng executive branch. Sino rin namumuno doon sa executive branch? Pangulo kaya? Boplex. Oo, Commander-in-Chief si PBBM. Ibig sabihin, siya ang general ng buong sistema. Pero hindi siya yung magpoposa sa suspect. Bakit? Sinabi ba ni PBBM, ako ang huhuli sa'yo? Ano siya? Si John B. Cremulya? Ay, sorry. Sorry, Secretary John B. Nababanata. Nadadali ka tuloy eh. Dumudulas papunta sa'yo. Sorry. Ang trabaho niya mag-utos, mag-coordinate at mag-report sa publiko. Bottom line, oo, Commander-in-Chief si PBBM. May ultimate authority siya sa military kung yun yung hinahanap mo. Hindi rin siya yung actual na manghuhuli pero siya ang nasa tuktok ng command chain. Kaya, gusto mo ba linawin ko pa? Commander-in-Chief, yes. Okay? Chief of Staff, no. Mas malinaw na yan. English yan. Hindi kasi, yun naman di ba? Yung Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines yan. Isang, yung 4-star general. Yun yung highest ranking officer.
Boplik lang talaga to. Siyempre, di ba, yung commander-in-chief, siya yung strategic, yung policy level, siya yung nagdi-decide ng direksyon. Kaso, Boplex, wala naman sinabing manguhuli. Commander-in-chief nga, kaya siya yung pinaka dyan. Kasi bilang Pangulo talaga siya. Siya yung Commander-in-Chief. May ultimate authority sa military, overall control sa executive branch, kasama yung law enforcement agency ron. So technically, hindi mali na may involvement siya sa ganyang usapin. High profile case yan. Ikaw na rin nagsabi mismo. Pero pag sinabi mo na bakit kung sinabi ni PBBM siya manguhuli, doon ka magmagaling. Kasi syempre, yung actual na pag-aresto, sino ba gagawa? Dapat PNP, NBI o foreign authorities. Kung abroad tulad ng Prague, sino dapat? Foreign authority pwede. Hindi alam naman natin yun eh. Kahit sinong Boplek alam. Hindi personal na trabaho ng Pangulo manghuli. Gagawin niya ba yun? Bakit si PBBM yung nag-announce? Hindi naman to unusual eh. Hindi to unusual sa mga high profile cases. Pangulo ang nag-announce para ipakita na gumagalaw yung gobyerno. Magbigay ng official confirmation. Ipakita na may coordinated efforts, lalo na international. Hindi porket si PBBM nagsabi na siya yung na nahuli na, siya yung manguhuli. Siya rin yung manguhuli. Ang Pangulo hindi operatiba. Pero siya yung pwede mo sabihin siya yung nakaupo dun sa control tower. Yung mga eroplano, yung PNP, NBI at foreign authorities. Tanong, masama ba yung na siya yung mag-anunsyo? Tama ba na sabihin nito na hindi ako siyang ayon sa ginagawa niya kasi para sa akin dapat hindi siya mag-announce? Pero dapat malinaw hindi siya ang gumawa ng arrest. Siya ang nag-confirm at nagbigay ng direksyon. Through giving us information. Bottom line, tama si PBBM sa pag-announce. Kakulango. Tangga, tangga, luga, luga, didi
de